Hello, magandang morning sa inyo lahat. Eto na naman po tayo. Tatalakay na naman tayo ng mga naayon sa aking nalalaman sa mga pinag-aralan. Yan. Ah, wala po tayo rito mga kondiko, wala po tayo rito mga larawan man lang. Gusto ko para lang tayo nagkukwentuhan, nag-uusap na usap lang ng ordinary. Ordinary usap. Ayan. Hello. Shoutout nga po pala kay Mr. Alpo Plantilla at kay Mr. Alford Gardner. Hello sa inyo na sumusubaybay lagi sa akin. Hindi nakakalimot mag-like. Yan. Kumusta na dyan ha? Saka si Alford. Ayan. Talagang diehard ha. Okay. Sige. Ito po yung medyo mahirap eh. Tatalakayin natin po ito, yung ang dagdig ng masamang espiritu. Naku, mabigat to. Dagdig ng masamang espiritu. Encantador, black magic, at yung mga bulu. Ayan. Ayan. Paano ba tayo nasasangkot dito na hindi natin alam? Ayan po yan. Okay. By the way, shoutout sa mga magla-like sa Facebook ko. Ayan. Salamat sa inyo lahat. Yan po yan. Sa panahon po natin ngayon hindi natin nalalaman kung nasasangkot ba tayo o hindi Marami po kasing nagkalat ngayon na talagang mga alipores ng masasama. Ayan. Baka po hindi natin alam, tayo nasasangkot. Hindi po ba o meron sa bahay natin. Ayan. Ito pong daigdig ng mga masamang espiritu. Ito po yung nasa Levitico na nung araw na nangyari na. Nasa Bible na po ito Kung mapapansin niyo po sa Levitico, Genesis, Exodo, Levitico. Yan Levitico po, yan puro yan mga sumpa. Pagbasahin niyo mga pagtutuwid ng Diyos. Ayan po yan, mga sumpa pagtutuwid ng Diyos sa mga Levitico. Ang Levitico po kasi nun punong-puno ng mga panahon ng mga encantador. Alam niyo po ba yung mga encantador? Yung mga mangkukulam, mambabarang, black magic. Ayan. Panahon pa po yan ng mga naninuno natin, ancient world. Umiiral na po yan. Hindi po yung nahihinto hanggang ngayon. Namamana-mana po yan. Mga aswang. Yan ba ito matotoo? Yan. Doon po sa panahon nila, na umiiral, talaga naman na kahindik-hindik ang mga dyan, masumasanggunit sa patay. Ayan. So, paano ba tayo na-involve dito? Ito po, ang mga ito yung namang mamasang iba. Ayan. Ito po mga sign ng mga masamang espiritu. Sa akin pa, lang po ito Depende po yan kung anong magiging nyo. Ang binabawal po kasi dyan ng Diyos, number 1, na naayon sa atin. Yung pong medium. Alam niyo ba yung medium? Yung mga spiritista na sumasanggulit sa patay na nakakausap daw nila yung kamag-anak natin, tatawagin sa kabilang buhay, sumasagot. Ayan po yan. Maaring totoo. Pero sabi ko sa Bible, sa Ecclesiastes, ang patay wala nang anumang nalalaman. Sasagot, pero iba po yun. Espiritu po yun ng mga demonyo. Ayan po yan. Number 1 po yan, mga sumasanggunit sa patay. Number 1, karumal-dumal sa Diyos. Ayan. Yun din po yung mga fortune teller. Nagpapahula, yung palm reading, binabasa yung palm nyo. Ayan, baka po tayo nasasangkot dyan, nagpapahula tayo. Ayan, ayaw po ng Diyos yan. Karumal-dumal sa Diyos yan. Excuse me. Baka po tayo nasasangkot sa pananood ng mga palabas na may sinasaniban. Di po ba minsan mga
pelikula o sa minsan balita talaga naman no? Sinasaniban ng mga tao. Isa nga dyan, mga estudyante sinasaniban nagdala ng mga inimat. Totoo po yan Hanggang ngayon may iral po yan sa mga espiritu, sumasanib talaga yan. Panahon ni Jesus, mag-iral yan, hanggang ngayon po yan. Sinasaniban. Andyan po yung horoscope. Baka nasangko po tayo sa horoscope, titignan natin ang ating kung ano tayo, ang kapalaran. Kung ikaw ba ay Capricorn o Taurus o Virgo, isa po rin po yung horoscope. Nagbabawal po ng Diyos yan. Mga fortune teller, horoscope. Para sa akin, hindi ko kayo sinasabi nga, pero ito'y paalala lang ng Diyos. Na umiral sa Levitico. Ayan po yan, horoscope. Pag-breeding. Ayan po yan. Tanggunit sa patay. At ito pa. Yung mga musika po natin na mahalay. Yung mga rap na may halong mura. Sa panahon natin ngayon, hindi natin namamalayan, nakikinig tayo, nasasangkot po tayo dyan. Ang ating pagkatao sa mga rap music. Kailan lang alam nyo ba yung kantang Aserehe? Yung Aserehe, Rehe, yun. Natuklasan po yan na meron boses. May tinig po yan. Kasi po yan, yung plaka po yan, pinatugtog po ng pabaligtad May mga bumubulong, may mga espiritu nagsasalita. Yan, yung kantang Aserehe. Ganoon din po yung minsan may kanta ng Beatles. Hindi naman siguro although lahat. Binaligtad po yung plaka, pinatugtog. Meron pong boses na nadidinig. Ayan, isang mamahali na kanta. Ayan. Sasangkot po tayo dyan sa mga ganyang musika. Kanyang pansinin yung mga musika ngayon, muro malademonyo, mura. Di po ba? Kantang patama sa gobyerno. Yan. Yung mga awit na umaakit ng mga pagre-rebelde. Ayan po yan. Mga ano po yan. Umaakit. Di po ba? Kaya kung di po tayo mapamili, nasasangkot po tayo sa mga yan. Ayan. Ang baraha po. Yan. Yung mga baraha. Sabi na gamit sa sugal. Ayan, mga baraha. Ano din po ng mga spirito yan. Gamit po sa panghuhula yan. Yung mga tarot cards. Ayan, baka hindi po nyo nalalaman. Meron kayo sa bahay niyan. Para sa akin, mga dalagang dinadaluyan, inaalis ko po Ayan. Although kasama nga po dyan ng ano ba to? Insenso. Kasama rin po yan insenso. Yan, binabanggit po yan. Marami pang mga bagay na talagang hindi natin namamalaya. Ang ano po to? Ano ba to? Spirit of the Glass. Yan po yan, Spirit of the Glass. Huwag po kayong maglalaro niyan. May sasagot po dyan. Kasi naalala ko po yung contest ni Adjo Ileana noon. Naglaro sila na Douglas Quiano, director dati. Spirit of the Glass. Pinala po nila kung anong spirito. Alam nyo, sumagot. Iniikot po yung basong ganyan. Letter D, E, B, I, L. Devil ang sumagot. Natakot po sila. Sila Adjo Ileana niyan. Mga panahon na ni-reveal nila yan na muntik na sila. Ayan po yan. Marami pa po na po tayong gagamit ng mga ano ba to? Basta po, yung mga paganong pagdiriwang ipinapasok natin sa bahay natin, hindi po dapat. Yan. Alam niyo po ba nung panahon ng ating Panginoong Hesus, yung mga apostol po nun, sabi ng Diyos ni Hesus, maglinis kayo ng inyong bahay. Nagtaka yung mga apostol. Panginoon, naglinis na po kami. Anong linis po ba ang gagawin pa namin? Tinukoy pala doon natin Panginoon Hesus, yung channel. Alam niyo po ba yung magkaroon kayo ng channel? Halimbawa po, for example, meron kayong baraha. Kasama po yan sa hula. Sa ginagaano ng Diyos. Yung pong spirito po ng what you call this? Yung spirito po ng
element sa may elemento. Nagiging channel po yan eh. Dumadaloy po rito yan papasok po doon sa baraha, sa loob ng bahay nyo, papasok po yan sa baraha. Ayan, yung spirito channel. Kaya po sa may pamilyang hindi magkasundo-sundo, may pamilyang magulo, kasi po may channel eh. Yun po ang pinalilinis ng ating Panginoong Hesus. Baka meron sa inyong mga bagay na inaalian ng demonyo, alisin ninyo. Sabi natin mga Panginoong Hesus. Yun po sila sa maglinis kayo. Yan. Isa pa po, pamahiin. Isa rin po yan. Kasama po yung predict. Kung ayaw nating magpahula, pinagbabawalan tayo. Lalo na yung mga predictable, pamahiin po. Isa po yan. Di po ba? Marami pamahiin, lalo na tayo na minana na lang natin sa mga ninuno natin, yung pamahiin. Yung pagka may basag karo, gamit salamin, alisin na. Although pwede naman, tapon lang nga. Yung Dorilus na hindi na umaandar, alisin na. Wala namang masama dun. Yan. Pero isabihin, although pamahiin, lalo kami patay, napakamaraming pamahiin, hindi po kalugod-dugod sa Diyos eh. Bawal daw magwalis. Bawal daw maligo sa kapitbahay. Bawal tuluan ng kabaong. Yan po yung mga prediction, mga pamahiin. Basta English ang pamahiin. Pamahiin is nga ba to? Wala sa isip ko eh. Yun po yung mga pamahiin, dapat po rin. Ayan. Isipin nyo po yung mga pagtawas-tawas. Umiral na po yan. Yung may anak mo, tatawasin. Yan. Binabanggit po yung sa Levitico. Baka hindi nyo po natin nalalaman. Yan po yung uri ng pandaraya para ikaw masangkot sa mga masamang spirito. Yan. At ano ba? At sino ba ang masamang spirito? Ito nga po yung mga wanted ng anghel na hinulog sa langit na dumadaya sa atin sa mga panahon natin noon at ngayon. Ayan. Sila po yung mga dumadaya. Minsan nakakita kayo ng white lady, black lady, tikbalang, ano-ano mga creatures na nakikita natin. Hindi po ba? Yan po yung mga masamang spirito eh. Totoo po naman talaga may ghost kasi nga gawa ng masamang spirito. Kung makita mo yung kamag-anak mo patay na, nabuhay, nakita mo yung kaluluwa, masamang spirito pa rin. Sila po yun eh. Yung binabanggit naman po yung encantador, ito po yung mga kulam. Mga mangkukulam. Encantador. Mga witch. Yan po yung mga witch. Ang tinutukoy po dyan. Ang mga encantador panahon yan. Ngayon po kulam na sa atin. Yan. Ito pa po yung voodoo. Binanggit po yan. Napapanood din po yan, voodoo. Alam niyo sa Africa, maraming ganyang voodoo. Sa Africa. Mga Afrikano, mga ancient world, magpahanggang ngayon, yung voodoo, parang ganun din. Yung barang, voodoo. Yung mga dyan, iba, kumakain pa ng tao, minsan eh. Sila po yung voodoo. At tinatawag voodoo, witchcraft, black magic. Yan po magic. Bawal din po yan. Para sasangkot kayo dyan. Di ba, meron po tayong sikat na dalawang magician sa ibang bansa. Sumikat sila, dalawa sila. Hindi ko na po babanggitin ang pangalan. Talagang amangha po yung magic eh. Sipin mo nahati katawan. Basta marami kung mapapalood nyo sa YouTube yan eh. Ano po yun? Mina-mindset ang utak natin. Nakokontrol nila yung utak natin. Nakala mo totoo. Pero panonorin mo totoo. Pero mindset nga po ginagamit eh. Nakokontrol ang utak ng mga gustong manood.
Yung mga magic, bawal po yan. Black magic ang po tawag po dyan. Hindi po tayo dapat nasasangkot at nanonood ng mga ganyan. Yan, napakarami, di ba? Ang hirap na hindi naman namalayan na ay ka nagsisimba o ano, pero nasasangkot po tayo. Di po ba? Ayan. Yung mga magic na yan na talagang kabigahani, naakit. Mga spiritism, yung po mga hypnotize. Yung mga gamit po ng mga pendulum. Ano po ba yung pendulum? Yung po yung mga yung kwintas po, gaganyanin ka. Pendulum po tawag doon. Pendulum. Tapos medyo may idip ka, makakausap ka, ganyan. Ayan po yan, yung tawag yan, pendulum. Nakokontrol ang utak ng tao. Ayan po yan. So yan, isa-isa ko po pinangalanan na sa inyo ha. Kasi sa inyo na lang po yan. So, kailangan natin maglinis ang bahay. Yung mga dinadaluyan sa mga espiritu, channel po yan. Hindi po ba? Nakita nyo? So marami po yan eh. Kung minsan, yung mga antik na pinaglumanan ng tao, bibilin mo pa. Sama rin po yan, mga antik. Tatatandaan ko pa nga po nun, yung nag-confess si John Regala, yung artista natin. Bumili po siya ng salamin, yung mahaba po, sa antik. Dahil maganda eh. So, nung nilagay po niya doon sa may gilid ng parang kusina nila, parang lagi may nakatayo. Ayan. Lagi po may nakatayo, natatakot sila John Regala. Nung inalis po niya, wala. Ganun po sa exorcist. Yung minahukay po sa Iran. Na isang pag-display, inuwi po ng geologist, inuwi sa bahay. O di ba kung napad yung exorcist, dinaluyan. Yung po tinatawag na channel. Kakaroon ng channel sa bahay nyo, dumadali mo sa mga espiritu. Ibig na wala, hindi sana papasok. Pumapasok. Yun po yung mga channel na sinasabi. Yeah. Kaya po yung mga antik na yan, hindi nyo alam kung anong panahon yan eh, anong pinagdaanan yan eh. O yan ba may trahedya? O ba may malas? Yan. Yan po yan. Mag-ingat po tayo sa pagbili ng mga antik. Kung saan na nanggaling, anong panahon na yan. Pag dinaluyan na po yan, tapos bibili natin. Yan. Hindi ko po sinabi huwag kayong bumili. Pero mag-ingat po kayo. Baka kung saan galing, kung ba't nandoon. Ingat po kayo. Yan. Yung mga mahali na palabas. Yan na umaakit ng mga demonic, yung mga kanta. Inulit ko. Mga may demonic song, may bumubulong. Pag binaligtad mo ikot ng plaka. Pinamamahayan po yan eh. Yan. Kaya po yung mga channel, kung meron kayo sa bahay nyo na maglinis kayo, alisin ninyo. Pero mahirap alisin eh. Kagaya na lang ng Christmas light. Paano mo alisin? No, pag anong pagdiriwang po yan, binawal din yan. O, nasa bahay mo, paano mo alisin? Hindi po ba? Kaya nasa sa atin na lang po yun eh. Kung talagang gusto natin. Parang deja vu eh. Nauulit yun ng kasaysayan nun hanggang ngayon eh. Hanggang di nagwawasan lupa eh. Ayan. Ayan. Nabigit ko na po sa inyo. Yung mga horoscope. Huwag po natin pangunahan ng Diyos kung anong tinatandaan sa atin. Mga manghuhula. Encantador. Voodoo. Ayan. Yan po yan sila. Sa mga espiritong tinatalakay po sa Exodo. Sa Levitico. Ayan. Grabe po doon kung paano na nabuhay kayo sa Levitico. Kaya hinatulan sila ng Diyos eh. Maraming mga bawal dyan na pinagbawal eh. Ngayon po yan eh. Tapos po na, ano pa? Ngayon pa ba? Ayan po yan mga nasasangkot nating espiritualidad. Lumayo po tayo dyan. Ayan. Marami po yan.
Nagkalat po yan. Siguro meron pa akong mga iba, hindi na alam, pero dapat pag-isipan natin. Kaya yung mga bagay na mga bagay na pag-isipan muna natin. Ayan. Kaya naman na yung bang ba yun? Hindi ako makapaniwala pati musika dinaluyan na rin Sipin nyo. Dinaluyan na rin yan. Sipin nyo. Kaya nagkalat pa rin sila Yung mambabarang. Yan, yung mga aswang. Po yan, lahi-lahi po yan Salit-salin lahi, yung pamamana sa anak. Yung mga, iba po yung kulam, iba po yung barang. Barang po matindi, lumalabas yung mga insekto sa katawan, mga ano-ano. Yung kulam naman po sumasakit. Tinutusok ang mo, ganyan, di ka pa lalakarin, ganyan. Yan Kaya nga yung buhay po natin nasa mundo ng ng mga masamang espiritu. Panahon po natin Panginoon sumasalib na sila sa mga ganyan, sa katawan ng tao Yan. Kaya po nangyari noon, mas matindi pa ngayon. Mas marami pang Kaya po yan, kung di natin tayo mag-iingat, di tayo magiging katwiran, di tayo nagbabasa ng Bible, hindi natin alam kung saan. Ang hinahatulan ng Diyos, pag nandiyan ka pa, hinatulan ka lang din siguro. Pero hindi ako po mahatol. Sama po yun. Diyos po ang hahatol sa atin. Maring hindi alam ng tao Hindi siya nag-aaral. Kaya nga po, kung nababasa ka, nalalaman mo yung aral Nalalaman mo yung iwas sa mga ganyang sa mga ganyang sitwasyon. Ayan po. So kahit paano, meron po tayo natutuwa kahit sandaling oras. Salamat din po sa nakinig. Pasat ako, paulit-ulit yung sinasabi, ginagawa ko po ito, hindi po para magkapera. Hinahayag ko lang po aking nalalaman. Manood kayo, hindi kayo manood. Mag-like kayo, hindi kayo mag-like. Okay lang yon. Kasi, alam po naman, pagdating sa mga Bible na ganyan, may scroll lang Scroll. Yan, may scroll lang nila. Malaga, sabi ko. Nasa isip ko man yan, medyo nakawala. Medyo lumayas muna ng konti sa isip ko yan. Ayan. Hindi po ba? Bakit di kayo mag-like? Bakit panoorin? Ako naman po meron naman views kahit konti. Nakadalawang views lang po ako. Alam kong nanood. Nakapagpahayag na po ako ng katotohanan. Ayan. Kahit nga lang po 10 lang ang maging views. Naihayag ko sa tao. Yan. Hindi ko kailangan ng million views. Kahit 10, 20, okay lang po yan. Mahalaga po na ihayag ko. Hindi naman po ito pera Kaya po yan, nasabi ko lang sa inyo, kahit paano naman, kasi sabi nga ni Meta, something educational ang inyong pag-content. Yung may kabuluhan, may matututuhan. O either pag wala ka sa educational, pwede naman entertainment. Pwede ka sa entertainment. Ako entertainment, educational. Nagsama ko na Kasi libre naman mag-post Di po ba? Ganyan na lang po. So, paano? Sa susunod po, ang akin naman pong i-reveal ay ang salita ng Diyos. Banal ba o lagim? Ayan po yan. Mabangan po niyan sa susunod natin pag-uusap. Maraming pong salamat sa inyo. At ingat po ulit tayo.